So hello guys, this is Miss Queen Connect, also known as Queen Almirad. Ayun, nandito ako sa aking computer ngayon. So dito ako nagre-record. Kasi lang medyo pangit yung camera ko. Yung mata ko tignan yung halatang pagod na pagod. Wala akong makeup. Ayan, hindi ako ngayon maganda. Ayan. So ayan, welcome po sa akin pong tawag dito. Wala tuloy ako. Paano ko echo? Ayan, welcome po sa aking pong vlog number 19. Valentine special po ni Miss Queen Connect. Ayan. Siyempre, bubblehead tayo ngayon. Pam, 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 pam. So, ayun na nga. Let's kwentuhan na, guys. Ayan. So, yun na nga, guys. So, welcome po sa aking pong vlog. So, wala lang. Gusto ko lang gumawa lang ng isang vlog na magpapaalala sa buhay ko, na pwede makarelate sa ibang tao. So, yun na nga, guys. Simulan na nga natin. Ayan. Pasensya na kayo, damit ko ang pangit-pangit. Ayan. Ang tsaka-tsaka ko dyan. Tsaka yan! Ganun. So, yun na nga. Okay, so simulan yan. So, kanina, nag-scroll ako ng Facebook account ko. So, syempre sa akin, sa part ko, syempre marami nagpapaalala sa akin tuwing February 14. Actually, napakahalaga sa akin ng petsang to. Siguro OA man sa paningin siguro ng iba, pero sa akin kasi, sa point of view ko kasi, minsan lang to sa isang taon. So, napakahalaga ng nilalaman ng araw ng mga puso, which is, yun ngayon nakagisnan nga natin, lalo na sa ating mga Pilipino, di ba? Napakahalaga sa atin ang salitang pag-ibig, di ba? Lalo na pag Valentine's Day. Although pwede naman natin na maramdaman na mahal tayo ng mga taong mahal natin araw-araw, pero kasi syempre, ito yung araw na parang magpapaalala sa atin. Parang nire-remind tayo, di ba? So ano nga ba yung sense nga ba talaga nung... Siyempre, ako parang na parang nagre-reminisce ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Kasi siyempre, malungkot, siyempre nalulungkot ako. Although, hindi naman siguro ganun kadali mawawala lahat ng mga matatamis na alaala sa mga taong minamahal natin. So, yun na nga, guys. Nagmahal kasi ako ng isang tao na talagang naging bahagi siya ng aking buhay, naging bahagi siya ng aking journey, naging bahagi siya ng pangarap ko. Tuwing nangangarap ako, kasama siya sa mga pangarap ko, mga tinitingala ko, mga bagay na gusto ko. So, syempre ako, hindi ko naman masasabi sa sarili ko na nakapag-adjust na ako, okay na ako. Although, siguro okay na ako, oo, okay na ako. Pero kasi syempre, actually nga yung Facebook account ko nga pinipilit ko i-delete, hindi ma-delete-delete, nakakainis kasi nga yung may mga nakalink doon ng mga importante. Ayun, wawa naman, pero siyempre, congratulations sa akin, hindi pa rin siya na-delete. At congratulations din sa akin kasi congrats din sa akin kasi na tawag dito, nakalampas ako sa mga pinagdadaanan ko, di ba? Pero asim check pa rin talaga. So yun na nga. Siyempre hindi mabubuhay itong vlog ko kung walang tawag dito, background music, ganun. And lagyan natin ng background music. Siyempre mas kapanipaniwala pag may background music. Uy, may ads, ano ba yan? Ayan. Guys, meron ako sa inyong ikakwento. So, pag-usapan naman natin ngayon yung tawag dito. Tatawa ka. Yun, pag-usapan natin ngayon yung kwento ni Queen pagdating sa pag-ibig. Ayan. Ayan. So, hindi ako nag-makeup talaga. Sinadya ko talaga na walang makeup. Sinadya ko talaga na simple lang ako kung ano talaga yung feature ko. Actually, guys, talaga, sobrang taba ko talaga dati. Wala akong ganda, wala akong kahit ano. Nasaktan din talaga ako before, way back 2013. Nasaktan ako sa isang tao na minahal ko din talaga. Pero suddenly, noong mga panahon na parang nagmumukmuk ako, andun ako sa time na sinubukan ko na i-adjust yung sarili ko sa lahat ng tao. Kasi talagang, noong time na yun talaga kasi parang wala na akong kaamor-amor sa pag-ibig. Alam niyo yung parang, nakakapagod, di ba? Kahit sino naman marunong mapagod, di ba? Yung nakatunga ka nga lang, nakakapagod, di ba? Di ba? So, yun na nga, guys. Kanto na tayo. So, yun. Way back
2015. 2015, 2:22 ng madaling araw, June 2, 2015. May isang taong dumating sa buhay ko na naging bahagi ng buhay ko talaga. Yun. Yung taong yun na masasabi ko naman na mabait siya eh. Mabait siyang tao. Marunong siyang magpahalaga ng mga bagay na simple. Marunong siya magpahalaga ng mga bagay na alam niya na magpapaligaya sa kanya. Yun nga, yung taong yun, siya yung naging bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ako naman, hindi ko naman ina-expect na magkakakilala kami. Kasi nagiinom lang naman talaga ako sa isang kalsada sa gutter. Ang nangyari kasi, yung taong yun, inasar ko lang naman siya. Ko lang talaga siya. Tapos sabay, yun nga, lasing na lasing talaga ako noon. Inaaway ko siya, inaasar ko siya, then nagalit siya sa akin. Yung mga kainuman ko, tinawag siya. So parang sinabihan siya na, Tol, ginanon siya no? Tanda-tanda ako. Sabi yun, Tol, yan, tagay ka. So pinatagay siya. Yung time na yun, nandun lang ako talaga sa isang gilid. Parang inahayaan ko na lang yung sarili ko. Siyempre, parang gusto ko naman fulfill sa sarili ko na maging okay. Pero kasi talagang nung time na yun, alak ako ng alak. Iniwanan ako ng mga kainuman ko. Nakakaloka, iniwanan ako ng mga kainuman ko. So, ang ginawa ko, yung pitchel na halos 3/4 pa yung laman, tinungga ako. Ngayon, ang pagkatungga ko nun, lumapit sa akin yung taong yun. Tapos, biglang sinabihan niya ako na, ayos ka lang ha. Sabi niya, okay ka lang ba? Sabi niya sa akin ganun. Tanda ko yung moment na yun. Napatingin ako sa kanya. Tapos, nang napatingin ako sa kanya, bigla ako umiyak. Talagang bumuhos talaga yung iyak ko. Kasi, nung time na yun na nakilala ko siya, yun yung time na meron akong mga pagsisisi sa buhay. Kasi, first time kong lumaya sa bahay namin, halos 1 taon na akong hindi umuwi. Nung time na yun. Then, hindi ko naman inaasahan na noon, kikita pa kami. Hindi ko naman akalain na makakausap ko pa siya. Ganun. Wala talaga sa idea ko na makilala siya talaga. Wala. Lumapit siya sa akin, tapos hanggang sa nagkakakwentuhan na kami. Ayun, nagpa-practice kami ng mga dancer ko, yung mga kagrupo ko. Yung mga tinuturuan ko sumayaw nun. Hapon yun siguro mga around 5 o'clock yata ng hapon. Sinabihan ako ng mga kagrupo ko na, tinitignan ka niyo, sinisilip ka niya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, wag niyo ako i-joke, sabi kong ganun. Tapos biglang pumunta nga, tapos sabi niya, bibili lang daw siya ng ulam. Siyempre ako parang, napaisip ako, di ba? Pero hindi ako kinikilig na. Actually, wala akong gusto talaga sa kanya nung unang nagkakilala kami. Gusto ko lang din talaga siya pasalamatan on that moment. Siyempre sa akin, sa point na yon, parang happy ako kasi may nakilala akong mga bagong kaibigan. Hindi ko naman nakalain na papasok ako ulit sa relationship that time. Kaya nga nung time na yon, naalala ko yon, June 2, 2:22 ng madaling araw. Nagkukwentuhan kami. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo try? Gumanon ako. Ako mismo nagsabi, gusto mo try kahit 1 week lang? Tara, gusto mo maging tayo kahit 1 week lang? Gumanon talaga ako, 1 week lang. Tapos biglang sinabi niya, sige, gumanon siya. Wala siyang pag-aalinlangan na sinabi niya talaga yun. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun yung naging reaction niya that moment sa akin. Tapos yung time na yun, nung gabing yun, naging kami. Sa totoo lang guys, hindi ko man lang naramdaman sa kanya nung una at pangalawa at pangatlong taon na pinerahan niya ako. Parang, alam mo yung marunong akong magkusa Talagang, nung time na naging kami, binuhos ko talaga sa kanya lahat ng oras at panahon ko. Nung unang 2 linggo namin, masasabi ko talagang hindi ko talaga siya mahal. Hindi ko talaga siya mahal. Wala akong nararamdaman sa kanya nung time siya sa relationship sa isang katulad ko. So, anong nangyari nun? Nung time na yun na naging kami, kasi ang cellphone niya lang nun, di keypad naalala ko Talagang text lang talaga yung communication namin. May Facebook siya. Pero nung time na yun, kasi wala talaga siyang phone. Kaya ang ginawa niya nun, binigay niya sa akin yung password nung Facebook niya. Tanda ako yun. Tapos, ang sweet lang, kasi syempre, parang
kahit ganun ang itsura ko that time, kahit ganun yung figure ko, kahit hindi ako mukhang babae, kahit wala akong potential na ideal na jowa, pinaramdam niya sa akin yung time na yun na mahal-mahal niya ako. Actually nga, first kiss namin, 3 buwan pa eh. Hindi ako nag-demand sa kanya ng ganun. Kusa nangyari. Parang, syempre sa akin, sa part ko na, hindi ko siya pinilit na sa lahat ng bagay ng ayaw niya. Habang lumilipas ang buwan, ayan, alam niyo ba, first monthsary namin hanggang 1 year namin, buwan-buwan niya ako binibigyan ng bulaklak. Bouquet ng bulaklak, cake, yung first regalo niya sa akin na 3 pirasong rope, merong stuffed toy na teddy bear. Alam niyo yung parang, first time ko nakatanggap ng bulaklak sa isang lalaki sa tagal ng panahon na parang, syempre, ano bang iisipin ko, di ba? Syempre, parang titignan ko mabuti kung ano yung magiging okay para sa akin, na magpapaligaya sa akin. Siguro, oo, dininig ni Lord lahat ng panalangin ko na bigyan naman niya ako ng taong magpaparamdam sa akin na mahalaga ako, importante ako. Then suddenly, yun nga, natupad yun lahat. Nag 1 year kami, June 2, 2016. Yun yung isa sa pinaka-memorable day na pinaka-nakakatakot na part ng buhay ko. Alam niyo kung bakit? Kasi, noong time na yun, akala ko ilang buwan na lang o ilang araw na lang iiwanan niya na ako. Parang nasa isip ko lagi na iiwan niya ako, iiwan niya ako, iiwan niya ako. Nag-overthink ako. Pero, matatag siya. Alam kong hindi niya ako kinahiya sa tao. Siyempre, ako, mahal ko siya eh. Lalo na ng mga panahon na yun. Noong time na yun, lagi niya akong sinusurpresa talaga. At alam niyo ba, tuwing buwan-buwan, di ba? Alam mo, lumipas lang ilang taon talaga. Talagang pag mansary, kahit may pag sinabing mansary talaga. At isa sa mga pinaka-memorable day ko talaga is yung Valentine's Day. Tuwing Valentine's Day, hindi niya hinahayaan na wala akong matanggap na regalo, na kahit simple lang, gagawa siya ng paraan para may maibigay siya sa akin. Noong time na yon, talagang ako yung pinakamasayang bakla sa buong mundo. Yun na nga. Mula 2016 hanggang 2022. 2022 ang pinaka-last Valentine's Day ko sa yun. 7 taon at 6 na buwan. At sa lahat ng bagay na ginagawa ko, hindi ko inaalis sa isipan ko na meron akong iisang siya. Na kahit may times na hindi kami nagkakasama, lalo na nung huling-huli na, inisip ko na lang, matatag ako, matatag siya. Alam kong hindi niya ako iiwan that moment. Kahit nasasaktan na ako. Kahit ang dami ko nang alam. Kahit ang dami ko nang naririnig. Kahit ang dami na nagsusumbong. Pinili ko yun, tanggapin sa buhay ko kasi mahal ko eh. Yun nga. Tapos, nung second anniversary namin, yun na yung tugtog namin na Beautiful in White. Tapos yun yung kasagsagan na lagi ako may nakikita sa internet, sa Facebook, sa social media na sinusurpresa sa public, binibigyan ng bulaklak, bibigyan ng sing-sing, ganyan. Alam niyo ba, pinangarap ko yun. Kinikwento ko yun sa kanya, pero sabi niya, OA daw, di daw maganda, wag daw i-show sa ganitong ganyan. Inintindi ko siya, pero kasi ako sinabi ko sa kanya, alam mo ba, fantasy ko yan kasi di ko yan naranasan. Kasi sa totoo lang po, sa lahat ng mga followers ko dyan, mula nung naging bakla ko, lahat ng mga minahal ko, niloko talaga ako. They are just using me for their own sake. Parang, ano bang pagkukulang ko? Parang wala naman akong ginagawa. Wala naman akong hinihiling na kahit ano. Diba? Yung ganun. Pinili ko tanggapin sa sarili ko na bakla lang talaga ako at walang magsiseryoso sa akin. Dumating siya. Minahal talaga niya ako, sineryoso talaga niya ako. Nagsama nga kami. Kung ano nga yung itsura ng kwarto niya, yun di itsura ng kwarto ko eh. Talagang nag-invest talaga kami na para sa amin dalawa. 3 taon na kami, masaya pa rin kami.
Pangatlong Valentine's Day namin, okay na okay kami. Lagi niya ako binibigyan ng isang bouquet ng bulaklak, chocolate, sunflower, ano ba yun? Wine. Lahat, kahit maubusan na siya, wag lang ako. Ganun siya sa akin dati. Tuwing naaalala ko yun, parang ansaya ko na naranasan ko siya. Na yung mga ganung bagay na hindi mararanasan basta-basta ng iba. Sinurprise niya nga ako sa Laguna noon eh. 4th year anniversary namin, yun yung pinakamasayang araw na yung 2nd year anniversary wishes ko, natupad siya nung pang-4 na taon namin. Na without knowing, wala akong ka-idea. Sinurprise niya ako into public. Binigyan niya ako ng bouquet ng bulaklak. Yung time yung pangit-pangit ko talaga. Wala akong kaganda-ganda. As in talagang wala. So yun, parang ansaya ko tuwing naalala ko yun. Tapos, ano nangyari? Pang 5th year anniversary namin, yung pang 5th year anniversary namin, yun yung pinakahuling masaya. Noong time na yun, 2020, deregaluhan niya ako noon ng bulaklak ulit. At natatandaan ko yung sinabi niya sa akin dati, na kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan noong time na yun. Sa totoo lang nga, ang dami kong iniwanan dahil din sa kanya. Iniwanan ko lahat ng kaibigan ko, iniwanan ko lahat ng luho ko, lahat ng mga bagay na meron sa akin para sa kanya. Siyempre, doon ako sa part na kung ano yung ikakaligaya niya, yun ang gagawin ko. Kasi 5 taon na kami noon eh. Pero alam niyo ba, nung 5 taon na yun, pagpasok ng March 2020, doon lahat naglaaho ang lahat. Habang lumilipas ang buwan kasi pandemic ng time na yun, lockdown, gustong-gusto ko siyang makita. Wala kaming magawa kundi mag-video call. Pagpatak ng August, mula March hanggang August, halos hindi man lang kami nakita. Nakita kami yung birthday ko, nakatakas siya para lang makapunta ng birthday ko. May yun. Pero nung pagpatak ng August, parang nag-iiba siya. Siguro dahil hindi kami nagkakasama, kaya siya nanlalamig. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kasi nung time na yun, wala naman ako ibang inisip kundi siya lang. Siya lang talaga. As in, talagang hindi ko man lang nagawa man lang tumingin sa iba ng mga panahon na yun. Then suddenly, nalaman ko na lagi na siya nagiinom kasama mga kaibigan niya. Siyempre, malapit lang sa kanya. Siyempre ako, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Kaya siyempre ako, magtatanong. Diba? Siguro naman, pag mahal mo isang tao, diba? Sasagutin, nagtatanong ka. Diba? Kaya nga ako nagtatanong kasi gusto ko malaman yung totoo eh. Diba? Hindi niya sinasabi sa akin na ginagawa niya yun. Hanggang sa nag-away kami ng paulit-ulit. 2020 nag-start yun. Mga August, September, October. Sinabi ko sa kanya, ano bang problema? May nagawa ba ako? Noong time na yon talagang doon nagsimula yung pagdurog ng mundo ko. Nadurog yung paniniwala ko, pero tiniis ko kasi wala eh. Mahal ko eh. Ano magagawa ko? Ito lang ako. Maraming araw at maraming beses ko inisip na ito ba talaga yung kahihinatnan ng lahat? At bakit may mga taong involved pa sa paghihiwalayan namin?
Nakasama ko pa rin siya ng 2 Pasko, pero ang cold na. Siguro tiniis niya lang, hindi ko alam. Kasi broken promises ang nangyari. Kasi di ba ako, alam niyo ba guys, wala ako kasi ibang ginawa nun kundi magtrabaho lang. Alam niyo yung parang kung kailan nakamit ko na yung pangarap ko. Saka naman ako hindi na i-inspired. Pero kailangan ko gawin yung trabaho ko. Siyempre ako, ginagawa ko siya katayo. Kasi sabi niya sa akin, kung may tiwala ko sa kanya, maniniwala ko sa kanya, hindi niya ako iiwan. Masakit tanggapin yung katotohanan na gano'n. Alam nga graduation niya, andun ako kasama niya ako. Nung graduate ako siya din ng escort ko. Pero doon na pala lahat matatapos lahat. Yung mga matatamis na alaala niya sa akin. Siyempre, masakit sa akin na nangyari lahat ng mga bagay na yun. Kasi hindi ko naman yung ginustong mangyari. Kasi 7 taon, 6 na buwan, kami. Ilang buwan niya na pala akong pinagpapalit nang hindi ko alam. Actually, di nga alam buwan. Naniwala siya sa mga kaibigan niya. Bakit mas pinaniwalaan niya kung ano yung mga bagay na kung anong meron sa kanya. Samantalang wala naman akong ibang ginawa kundi intindihin siya. O sabihin natin, iniintindi niya ako. Pero kung talagang mahal niya ako, kahit anong mangyari, di ba? Hindi naman sa pagiging makasarili, pero kasi siguro naman sa loob ng 7 taon, siguro alam niya na ako. Tanggap niya ako 7 taon. Alam niyo, punong-puno ako ng kalungkutan. Simula nung time na ginawa niya sa akin yun, parang hindi ko matanggap na ganun pala ang gagawin mo sa akin bandang huli. May rason naman siya kung bakit niya yung ginawa, pero bakit sa maling panahon pa niya yung ginawa? Kung kaya ko naman tanggapin na ganun ang magiging desisyon niya para sa sarili niya. Kasi sa pagdidesisyon ng hiwalayan namin, naging makasarili siya. Kanina habang naglalakad ako, ang dami ko nakikita mga sweet dyan na couples. Siyempre ako, nasasaktan ako kasi naaalala ko lahat tuwing nakakakita ko ng ganyan. Tapos pakiramdam ko pa, parang tuwing inaasra ko ng mga kaibigan ko, pakiramdam ko loser ako. Tinatawanan ko na lang talaga. Hindi ko naman alam kung paano ako magsisimula ulit. May mga dumarating naman na bagong tao sa buhay ko, pero bakit ganun?